Ang hikapitan ng Oktubre ay katuparan ng lahat ng kanilang pinag-uusapan ng mga bagay na matagal na nilang gustong gawin sa mga Hudyo sa Israel. Kaya dati, galit ako sa'yo. Yan ang sinabi niya sa akin. Sabi niya, Fleur, dati galit ako sa'yo. Kaya itong lalaking 2 taon nang nakalipas ay nagmumura at nagdudura sa harap ng screen. Ngayon ay may tattoo na ng mga pangalan ng kanyang anak, ng kanyang ina at ng kanyang kapatid. Ang iba ay nasa itaas. Hi sa lahat! Nandito ako ngayong linggo sa CUFI Conference, Christian United for Israel. At nakikilala ang mga pinakakawili-wiling tao. Ikinararangal kong makausap na yon ang isang bagong kaibigan. Ang pangalan niya ay Michael Gamal. Kilala siya sa Instagram at sa social media bilang ang Coptic Christian. Isa siyang content creator at taga-Puntaguyod. At ito ang sinabi niya sa akin nung una kaming nagkita. Michael, welcome! Kaya dati galit ako sa'yo. Iyan ang sinabi niya sa akin. Sabi niya, Fleur, dati galit ako sa'yo. At tinanong ko bakit? Wala kang tigil sa Piers Morgan. Hindi mo tinipid ang effort para ipaalala ang mga karumal-dumal na pangyayaring naganap noong Oktubre 7 at kung bakit mo nilalabanan ang digmaang ito. Na hindi lang ito laban ng Israel, Israel pa lang ang simula. Ito talaga ay laban para sa sibilisasyon ng tao. Pero noon, Michael, galit ka sa akin dahil sa argumentong ginawa ko. Ikwento mo kung paano ka mula sa galit sa mga tagapagtanggol ng Israel, tulad ko, naging tagapagtanggol na rin ng Israel. Malaking pagbabago yan. Hindi naman ito tumagal sa'yo o tumagal ba? Inabot din ako ng 20 taon, Diyos ko. Wala 2,000 ani mo sasabi ko. Hanggang 2,024 isa talaga akong masamang anti-Semite. Noon, sinasabi ko na anti-Zionist na ako, pero sa totoo lang, anti-Semite talaga ako. Kaya ikwento mo naman ang background mo. Saan ka galing? Saan galing ang pamilya mo? Ipinanganak ako sa Massachusetts sa mga Koptikong Kristiyanong magulang. Tatay ko mula Cairo at nanay ko mula Alexandria. Ang mga Koptikong Kristiyano ay ang mga Kristiyano ng Ehipto, ng lupain. Ang mga katutubong Kristiyano. Ang mga Kristiyanong katutubo. Oo, kaya't masama ang kontrato sa kanila doon. Ang mga magulang ko, dinala nila ang mga aral mula sa kanilang bayan pero hindi nila ito masyadong itinanim sa akin dahil habang lumalaki ako, hindi na pag-uusapan ang alitang Arabo-Israeli. Nung pumasok ako ng kolehiyo sa California matapos ang high school, doon ko unang nakilala ang maraming Arabo at Muslim sa US. At yan din ang unang beses na naramdaman ko parang may kinabibilangan ako dahil pareho kami ng wika, pareho ng kwento bilang imigrante. Parang ito ang mga taong kagaya ko. Oo, talagang naramdaman ko na may kinabibilangan ako. Agad kong napansin ang ekstremismo. Naalala ko may isang Palestinong lalaki na seryosong ipinagtanggol sa akin ang suicide bombing. Hindi nagalinlangan. Nagtanong lang ako sa kanya noon. Nagsisimula pa lang ako magkamalay sa politika noon at nagtatanong sa labas ng hookah bar. Sabi ko gusto natin ng 2 estado, di ba? Sabi niya hindi raw, isa lang daw na estado, walang Israel. Sabi ko, paano yung terorismo at pananakit sa civilian? Mali yun. Sabi niya, walang tunay na civilian Israeli dahil lahat ay magsiservisyo, nasa IDF o nagsilbi na sa IDF. Kaya pati 2 buwang sanggol ay pwedeng targetin. Tama. Pinili ko ang tanong na akala ko ay magbibigay ng katamtamang sagot. Tinanong ko siya, pero mali naman ang suicide bombing, di ba? Hindi nagatubili, tiningnan niya ako at sabi, Habibi, ito lang meron tayo. Wow. Ito lang ang meron tayo. Biglang parang may tumunog na alarma sa utak ko dahil kabaliwan nito. Parang ganito, sinabi sa akin na hindi ito normal na nararamdaman ng karaniwang tao. Parang ito lang daw ay nararanasan ng kakaunting minorya. At pagkatapos, parang may kailangan akong pagpilian pero nakipagtawaran ako sa sarili ko. Sabi ko, hindi naman talaga nila ibig sabihin yon. Galit lang sila kapag pinag-uusapan nila yon. At alam mo, mahihikayat mo pa silang maging mas katamtaman. Pero ang totoo, kabaligtaran ang nangyari. Kapag matagal kang kasama ng mga ekstremista at hindi ka kumikibo, nagiging ekstremista ka rin. Lalo pang tumitindi ang mga pananaw ko habang lumilipas ang panahon. Dati akong naniniwala sa pinaka-basic na solusyon tulad ng two-state solution na normal nun. Yun ang normal nun. Yun ang karaniwang inasahan. Yun ang karaniwang inasahan. Inasahan mong gusto nila yon at gusto rin natin yon. Pero talagang maras at uhaw sa dugo ang layunin na yon. Sana masabi kong iba pero ganun talaga. Narinig ko nang pinapangaturanan ng mga tao ang pinakamalalang bagay at hindi lang basta pinapangaturanan. Pero kapag sobrang halata na at nakikita natin itong nangyayari ngayon, gumagawa sila ng mga teorya ng sabuatan para ilihis ang sisi mula sa mga totoong responsabale o kaya naman ay ibaling ang sisi papunta sa Israel. Kaya kahit atakihin ng Israel, sila pa rin ang sinisisi.
Kung sakaling may nangyaring Islamic terror attack sa ibang bansa, Mossad daw ang may gawa nun. At isa raw itong false flag. Well, Ginawa nila yon dahil sa Israel. eksakto. Kaya napakadaling isisinalang lahat ng problema, lahat ng kasamaan sa Israel at sa mga Hudyo. Oo, kasi sa paraan ng pag-iisip nila, kahit ano paman, laging kasalanan ng Israel. Kaya inuuna muna nila ang konklusyon, tapos tsaka nila hinahanap ang dahilan para bigyan katwiran yon. At ikaw yon. Oo, ako nga yun kasi tinuturo sa'yo na Israel ang pinakamalaking kawalang tatarungan. At napansin mo na ba ang mga sinasabi nila sa mga protesta at iba pa? Oo, hindi mo talaga maririnig ang salitang kapayapaan. Hindi. Kailanman hindi. Hindi yan ang gusto nila. Ginagamit nila ang salitang hustisya na parang napakadakila at maganda pakinggan at pinapaganda ang dating nito. Pero nakita talaga natin kung anong version nila ng hustisya noong 7 ng Oktubre. At ito ay isang bagay na pinag-uusapan nila sa isa't isa na parang ito ang gusto namin gawin. Parang ang 7 ng Oktubre ay katuparan ng lahat ng matagal na nilang pinag-uusapan kung anong gusto nilang gawin sa mga Hudyong Israeli sa matagal ng panahon. Nagdiwang ba sila, Michael? Oo, nagdiwang sila. Ako rin nagdiwang. Nagdiwang ka rin? Oo, natuwa ako nung una. At ano ang naramdaman mo? Ano ang naramdaman mo? Sa wakas ay nakakamit na nila ang hustisya. Nakaganti na rin tayo sa kanila. Yun ang naramdaman ko. At kailan nagsimulang bumagabag sa'yo ang mga bagay na yon? Kailan? Kailan? Kahit kitang-kita mong kinikidnap ang mga sanggol, nagagalak ka pa rin. Nakikikita mong ginahasa ang mga babae, nagagalak ka. Ikaw at ang mga kaibigan mo ay nagagalak. Hindi ko alam yan hanggang sa huli ko na nung nalaman. Tama. Nung lumabas ang balita ang buong pamilya ay kinidnap at may mga ginahasang babae. Sober na yon dahil mula sa panig na yon, malawakang pagpatay na lang ang pwede mong i-justify. Pwede mong i-justify ang pagpatay sa kahit sinong lalaki o babae na Israeli dahil gaya ng sabi ko, sila ay magsisilbi sa IDF, nasa IDF o nagsilbi na sa IDF. Ang pulang linya talaga at alam nilang napakasensitibong paksa ito para sa mga Amerikanong manonood ay sexual na karahasan. Sa kahit anong pagkakataon, hindi mo kailanman pwedeng i-justify ang sexual na karahasan. Kaya alam nila yon. Kaya gumagana ang propaganda para sabing huwag kang maniwala dahil puro kasinungalingan lang daw lahat. Kahit na sila mismo ang nag-video nito. Tama. At ang totoo, dito ako maswerte dahil nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa aking mga magulang. Meron akong mga magulang na Zionista buong buhay ko na talagang kakaiba. Kaya nagrebelde ka laban sa iyong mga Kristiyano, Arabeng, Zionistang magulang. Tama. Oo, ginawa ko. Gusto kong paniwalaan na sila ay Islamophobic lang, na dala-dala lang nila ang mga luma nilang paniniwala mula sa pinanggalingan nila. At na ibinabaling lang nila sa akin ang trauma nila. At iba na dito sa Amerika, pare-pareho lang ang gusto ng lahat. Iba na ang mga bagay-bagay. Sila ang tama at ako ang nagkamali. At kailan mo napagtanto kung sinasabi mong ang sexual na karahasan ng hangganan para sa'yo at marahil para rin sa mga Amerikanong manonood na hindi pala yon kasinungalingan? O kailan mo nasimulang isipin na baka nasa maling panig ka? Sabi mo, may mga ipinapadala sa'yo ang mga magulang mo? Nag-lunch kami ng tatay ko na siya nagyaya. At ang tatay ko ay naging tagasalin ng Arabic para sa Marines at Navy sa Iraq. Kaya nung Operation Iraqi Freedom mula 2003 hanggang mga 2010, 2011. Kaya kasama ng Marines ang tatay mo. Aktibong tungkulin yon o defense contractor. Wow! Sabi niya sa akin, pakinggan mo, narinig ko yung mga pinopost mo online at sinasabi sa akin ng nanay mo ang mga sinasabi mo. Kaya kailangan mong marinig ito mula sa akin. Yung ginawa ng Hamas sa mga Israeli ay pareho rin sa nakita kong ginawa ng mga Iraqi sa kapwa nila at ng ISIS sa mga Shia, Kristiyano at mga moderatong Sunni na hindi sumasang-ayon sa kanila, panggagasa at pagmumutila. Ito ang paraan nila. Hindi lang ito nangyari, nakita ko ito mismo sa sarili kong mga mata. At alam ko ito ay parang, alam mo yan, ito ang kanilang parang tatak. Yan ang tatak nila. Tama. Modus operandi yan. Naniwala ka agad sa kanya noon? Oof. Kailan mo naramdaman na parang napapaligiran ka ng mga ekstremista? Na tila, naging isa ka na rin kahit alam mo mabuti kang tao? Ayaw mo namang maging ganon. Naipon yun sa ilang magkakahiwalay na pagkakataon. May isang malaki talagang lagi kong binabanggit. Tuwing naaalala ko yun, parang bumabalik ako sa lugar na yun. Nangyari ito noong Oktubre ng mismong buwang yon. Ilang linggo pagkatapos noon, nasa San Diego ko kasama ang dati kong nobya at mga kaibigan namin. At naglalakad kami mula sa isang bar papunta sa isa pa. Nagbo-bar hopping kami at dumating kami sa Pulang Ilaw. Abang naghihintay kami sa Pulang Ilaw, may utility box na mga 4.5 talampakan ng taas sa tabi na may mga poster ng mga bihag. Oh! Tinitingnan ko ang mga poster ng mga bihag at naalala ko yung mga online video siguro sa Toronto or New York City kung saan binabastos o sinisira ang mga poster. Ng mga bihag.
Iniisip ko yon at hindi ko alam kung bakit, yun na ang pumapasok sa isip ko. Pakiramdam ko, yun na ang pinakamalapit kong out-of-body experience. Parang nawala ang dugo ko. Naalala ko na tinitinan ko ang mga poster at sinabi ko sa sarili ko ito. Sabi ko, baka wala kang kwenta dahil sa sinusuportahan mo. Pero hindi ka naman ganun kawalang kwenta para sirain ang mga poster ng bihag. Hanggang ngayon, ito pa rin ang isa sa pinakamalupit na bagay na nakita ko. Oh, may pisikal na karahasan, pero ang sirain mo ang poster ng isang bihag, ibang klase ng kalupitan yun sa taong hindi mo kilala. Isipin mo na lang, gawin mo yun sa litrato ng nawawalang aso. Hindi yun nangyayari. Ikaw yung taong tatawaging halimaw, lalaitin, babastusin, at itatakwil ng lipunan. Bakit ayaw mong makauwi ang mga inosente? Tama. At doon nagsimula, hindi ko alam noon, pero doon nagsimulang magkalamat ang lahat. Wow, nahuli kong lalo akong nabubuisit sa paning ko dahil dinadala pa nila sina Candace Owens at Andrew Tate. Ang matagal ko nang kinamumuhian dahil nakikita ko silang manloloko. Oo. Na yon, pareho na kami ng panig at kailangan ko muling pag-isipan parang ano ba ako? Parang ako ba? Parang Am I like ako ba ay nagtataglay ng mga katangian na naging dahilan kung bakit ko sila kinamumuhian? Ako na ba ang kinamumuhian ko? Wow! Ang lalim ng pagmimilay na pinagdaanan mo. Kailan mo naramdamang nakaahon ka na? Siguradong naging problema ito. Proseso, napakahabang proseso nito. Alam mo, sa simula, nung taginit ng 2024, parang sa wakas, parang sa isip ko, nag-check out na ako mga bandang Mayo ng 2024 nang tinanggal ko lahat ng laman ng personal kong page. Hindi mo na makikita ang pangalan ko sa personal kong Instagram page. Ang nakalagay lang ay Free Palestine. Kada ikadawang post ko tungkol sa Palestine. Grabe. Wala na talaga akong ibang personalidad bukod doon. At sa tingin ko, nire-represent mo rin ang maraming tao na ginawa na ring personalidad nila yon. Lumalapit ang mga tao sa akin dahil magaling ako magsalita. At kaya akong pangatwiranan at palabasing intellectual ang mga bagay na hindi nila kayang gawin. Kaya sa isang banda, naging mas delikado pa ako. Isa kang mabuting sundalo para sa kanila. Oo, Dahil hindi ka naman tanga, tama. matalino ka, kaya mong ipaglaban ang panig na yon. Alam mo, may mga pumipili ng hiwalay na insidente at ginagawang parang pattern kahit eksepsyon ng ito sa patakaran. Pero talaga nung binitawan ko yon at naging neutral ako kahit sandali, mga 3 linggo talaga akong neutral. Sabi mo, hindi ako kakampi kanino man. May katotohanan sa bawat panig. Para unti-unting bumalik sa akin yung normal na pakiramdam at nakikita ko na ulit ang mga bagay at nakaka-react ako ng mas objective na yon. Well, ikaw mismo ang nag-de-radicalize sa sarili mo na bihirang-bihirang mangyari na magawa ng sarili lang. Umabot ka ba sa puntong gusto mong malaman ang sinasabi ng mga Israeli? Alam mo, dapat kong bigyan ng kredito ang isang tao. Si Tal, hindi si Oren wala talon. Hindi si Tal Oren. Kahit magaling siya. Mahal ko siya. Saludo ako kay Tal. Napakabait niya sa akin. Oo. Si Oren wala sa channel na Traveling Israel. Oo. Ni sinabi siya, tandaan mo, nakaplay lang sa background ng mga video niya. Ayon sa kanya, bago tinanggihan ng mga Arabo ang 1,900 at 47 UN partition plan, wala pang Arabong napilitang umalis sa kanilang tahanan, pinaalis dahil sa labanan o napilitang tumakas man. Oo. Hindi ko alam bakit, pero hindi ko talaga naisip yun noon. Kaya sila, Ibig sabihin, nagsimula ang paglikas kasabay ng digmaan. tama, walang Arabong napilitang lumikas hanggang sila mismo ang nagsimula ng digmaan ng paglipol na pinili nila. Ulit-ulit itong nangyayari. Wow, sige. Kailan mo nga ba sinimulan ang pag-aaral mo tungkol dito? Nagbabago ang lahat. Nawawala na ang pagiging radical mo. Mas masaya ka ba ngayon? Sige, ikukwento ko kung kailan ako tuluyang umamin bilang Zionista. Alam mo yan. Alam mo naman, nakita tayo sandali kagabi at sinabi ko sa'yo na nagsimula na akong pumunta sa shul. Oo. Kaya, nagsimula ka ng dumalo sa sinagoga bilang isang koptikong Kristiyano. Lumabas ako ng shul ng Shabbat. Sige, pagbukas ko ng cellphone ko, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kaibigan kong Palestine. Parang wala talaga silang alam sa nangyayari sa akin. Kaya pala palihim mong ginagawa ito. Wala silang alam sa nangyayari at nagpadala siya ng video sa akin. Isa itong YouTube video, hindi ko ito kinlik, nakita ko lang ang pamagat at ito ang naging dahilan kung bakit ako tuluyang sumabog. Ayan doon, may nabanggit tungkol kay Hitler sa Palestina. At ang text niya sa video, may alam ba siyang di natin alam? Sa madaling salita, Ngayon, ginagamit niya si Hitler para bigyan ng kredibilidad ang sinasabi niya. at sa paglipas ng panahon, mula noong Mayo 2024 hanggang dito, sa tingin ko ay Marso
Nang matanggap ko ang mensahe yon, unti-unti akong lumalayo sa mga kaibigan ko. Hindi na ako masyadong nakikipag-usap. Pakiramdam ko ay naging iba na sila sa akin kahit na halos 20 taon ko na silang kilala. Pero nang makita ko ang menseng yon, parang naputol ang pasensya ko. Talagang nawalan ako ng pasensya dahil kakalabas ko lang mula sa Shabbat kasama ang mga pinakamabait at pinakamasasayang tao. Karamihan sa kanila ay matatanda na sa kongregasyon. At sasabihin ko sa iyo, nung unang beses akong pumasok sa shul, may isang ginang nakakita ng tattoo ko ng Boston. At sinabi niya, ang gwapo mo namang bata, bakit mo ginawa yan sa sarili mo? Parang typical na nanay na Hudyo. Ang babait nila. Tapos nabungaran ko ang menseng para bang hinihiling sa akin na pag-isipan ito. Pagmamahal, galit, galit, galit. Talagang tinanong niya ako kung tama ba si Hitler o hindi. At ako naman parang hindi ko na kaya ito. Hindi ko na kaya. Hindi ko kaya mamuhay na parang may isang paa sa dati kong buhay at isang paa dito. Parang matagal ko nang hinihintay ang mga sandaling ito. At ito na yon, ito na ang sandaling yon. Ito na ang Diyos na nagsasabi sa akin na kailangan ko na umalis dito. Pinuto ko lahat ng connection sa mga kaibigan ko at blinok silang lahat. Kinagabihan, naupo ako sa sofa at napaisip, ano bang ginawa ko? Ikaw? Sinabihan mo ang mga kaibigan mo, Hindi. Basta mo na lang. umalis ka lang. Bakit ka pa mag-aabala? Alam mo, Kasama mo ko, siya nga pala. kung may makita ka nakakalason, alisin mo lang, wag gawing issue. Umalis ka lang. Oo, kasi kung sabihin ko sa kanila, kung ako. Ayaw mo ng konfrontasyon, ayaw mo nun. Bakit ko pa sila bibigyan ng chance na kumbinsin ako mali ako at manatili? Tama ka na 100%. Sige. Kaya nagsimula kang umatras mula sa mundong yon, mula sa mga taong yon, at kailan mo talaga inamin sa lahat na hindi ka na lang basta hindi hater, kundi Zionista. Sa madaling salita, ganoon kagaya ng gabing yon. Kaya nung gabi na binlock ko lahat ng kaibigan ko, nag-post ako ng sobrang habang personal na confessional video sa personal kong page. Nandun pa rin yon. Hindi naman maraming tao nakapanood noon pero halos 20 minuto ang haba. At pala rin yon sa papapaliwanag sa mga kaibigan kong Hudyo at Israeli na nakilala ko noon na parang, uy, kailangan ninyong malaman ito tungkol sa akin, itong nakaraan ko. Tapos, para sa mga natitirang kaibigan ko sa social circle, parang sinasabi ko, ganito nararamdaman ko, kung ayaw nyo, umalis na lang tayo. Kung okay lang, magpapaliwanag ako. Naalala ko nung gabing yon, nakaupo ako sa sofa, iniisip ko, anong ginawa ko? Binago ko talagang buhay ko. Binulabog mo ang buhay mo at di ko alam ang susunod na mangyayari. Sinira mo ang dati mong buhay. Yan ang ginawa mo. May ilan akong kaibigang Hudyo at Israeli. Sinabi mo yan, pero parang nagagis ka ng granada. Tara, wala akong alam kung anong aasahan. Dati may ilan akong kaibigang Israeli pero naisip ko mas malungkot yung walang komunidad na nagmamalasakit sa mga mahalaga sa'yo kaysa sa walang kaibigan. Kaya nung una, sinimulan ko yung pahinam yon para lang hindi ako makaramdam ng pag-iisa, para lang magkaroon ako ng komunidad. Dati, inisip kong gumawa ng AI videos ng hindi masyadong nagpapakita ng mukha ko. Sunod-sunod ang mga nangyari. Nakilala ko si Chagit, Chag Shaf. Kung mapanood niya ito, shoutout kay Chagit. Inikayat niya akong gumawa ng maikling version ng video, 5 minuto imbes na 20 minuto, at ilagay yun online. Doon unang may nakarinig tungkol sa akin. Talagang ipinakilala niya ako sa mundo. Parang dinala niya ako sa mundo ng advocacy. Minahal ko ang bawat araw mula noon. Talaga? Oo, sigurado. Ano ang nararamdaman mo? Pakiramdam mo ba ay gumaan, nabawasan ang bigat? Pakiramdam mo ba ay iba na kumpara nung akala mo na tama ang ginagawa mo sa kabilang panig? Minsan, baka naramdaman mong ipinaglalaban mo ang hustisya para sa mga Palestino. Ano ang kaibahan ng pakiramdam na yon? Naiintindihan mo ba ang tinutukoy kong tanong? Hindi ko masabing tama lahat ng ginawa ko noon at kakaiba ang pakiramdam. Katulad ng pakikipagbuno ni Jacob sa Diyos bago siya naging Israel, may bahagi sa ginagawa ko noon na bagamat hindi mali, naniniwala akong tama ang ipinaglalaban ko. Pero pakiramdam ko ay kumikilos ako na parang laban sa kung paano dapat mangyari ang mga bagay. Parang pakiramdam ko ay hindi ako dapat narito. Parang sinasabi ng Diyos na hindi ito ang lugar ko, na hindi ako magtatagumpay dito at hindi ko magagawa ang gusto ko para sa Kanya. Parang kutob ba yon na daramdaman mo habang nilalabanan mo ang panig na yon? May kutob ka ba na nagsasabing, hindi ako sigurado kung itong dapat kong gawin? Madalas mong maramdaman yon dahil palagi mong kailangang bigyan katwiran ang mga bagay na hindi naman makatarungan. At hindi naman ito tungkol sa hindi ko pa nga pinag-uusapan ang pisikal na karahasan. Ibig ko sabihin, kailangan mong bigyan katwiran ng mga pinakahalatang kasinungalingan. Kailangan mo magpanggap na parang hindi sila nagsisinungaling ng harapan sa'yo. Tulad ng sinasabi nilang walang kaugnayan ang mga Hudyo sa lupain ng Israel, mga ganung bagay. Kung tupino ang ipinaglalaban mo, di mo kailangang magsinungaling ng labis. Alam mong nagsisinungaling ka, pero noon akala mo tama yon para sa ipinaglalaban mo. May mga pagkakataon na alam kong pinapalaganap ko ang mga ideyang mali
peking balita. Oo, totoo yan. Pero may ilan na yung mga propaganda na sobrang garapal na hindi ko na talaga kayang gawin. Alam mo na rin naman, pero ako parang masyado ng halata ito. At nung napunta ka na, nung lumipat ka na sa panig ng liwanag, Sa Puwersa, nagkaramdam ka ba ng ganung hatak? O baka hindi rin ito isang 100% tama? hindi. Parang andiyan ka na talaga ngayon. Una sa lahat, pakiramdam ko ay nasa tamang lugar ako kung saan gusto ako ng Diyos. Parang eksakto talaga. At hindi kailanman kailangan ni Israel na magsinungaling ako para sa kanila. Si Israel ay laging tapat kapag may nagawang mali. Sa tingin ko nga, minsan ay sobra pa na sila sa paggawasto ng pagkakamali. Alam mo yan? Halimbawa, nung may sundalo na dumumi sa estatwa, alas labanan na siya ng mga Hudyo. Gusto talaga nilang lumaban, alam mo yon. Malaking pinsala yon sa amin at hindi yon napapakita ng nararamdaman namin o kung sino kami bilang bansa. Kaya naiinis talaga kami doon. Ang ganitong pagtugon ng Israel at ng komunidad ng mga Hudyo ay hindi ko pa naranasan mula sa kabilang panig. Nung una ko yan nakita, doon ko unang naranasan ng pananagutan at pagtugon sa sitwasyon. Nung pinapatay ang mga Koptikong Kristiyano sa simbahan nila, alam mo, Ng mga Islamist. mga kaibigan ko ang unang nagsabi nito sa akin. Sila rin mismo ang nagsabi sa akin ito. Hindi ito parang Anong sinasabi ng mga kaibigan mo kapag pinapatay sa Egypt ang mga kababayan mo? mga Hudyo yan, mga Zionista, sinusubukang pag-awayin ang mga Ehipsyong Muslim at mga Ehipsyong Kristiyano para sa hindi nakakaalam ng salitang iyon. Kaya sinasabi nila na mga Zionista ang may gawa nito. Oof. Para masira ang imahe ng mga Muslim. Para magdulot ng halitan sa pagitan ng mga Kristiyano at mga Muslim. Kahit alam mong kasinungalingan yun, ang mga magulang mo, Siyempre. sinabi sa'yo ang kabalitaran. Siyempre. Kumusta na ang buhay mo ngayon? Ibig kong sabihin, nasa ibang lugar ka na kumpara nung 2 taon na ang nakalipas. Kung tutuusin, medyo magulo ang buhay ko pero sa magandang paraan. Mahal ko rin ang ginagawa ko. Hindi ko na kayang ipaliwanan pa ng higit doon. Mahal ko talaga ang ginagawa ko. At nagbibigay ito sa akin ng malaking kasiyahan. Hindi ko akalain, hindi ko naisip na makakausap kita. Isang tao na dati kong kinainisan sa internet, alam mo yan? Gusto kong malaman yung mga sinisigaw mo habang nasa TV ako. Sana tumahimik ka na lang, totoo yan. Tumahimik ka, tigilan mo na, tigil-tigil, alam mo yan. Pero kasi parang pitbull ka kasi noon. Parang hindi mo hahayaang makalimutan ng mundo ang nangyari. At yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit ako nagpatato ng Pamilya Bibas. Kasi alam mo, maraming tao nang hindi nakakaalam. May mga nakausap ako mga tao na wala talagang idea kung anong nangyari sa amin noong Oktubre 7. Pakita mo sa amin. Ipakita mo sa camera kung kaya mo. Kaya ipon, lalaking 2 taon na ang nakalipas, ay dumudura at nagmumura sa screen na yon. May tattoo na ng mga pangalan. Hindi ko kaya ipakita ang buong tattoo. Ito, Bibas. And baby. At ang kanyang nanay at ang kanyang kapatid na lalaki. Yung iba ay nasa taas, pero madalas kong i-workout ang mga braso ko kaya mahirap itaas ang manggas ng damit. Baka kailangan mo yan para maitaboy ang ilan sa mga taong galit sa iyo ngayon. Oo. Naranasan mo na ba yung sobrang tinding negatibong reaksyon? Kinuha ng isang tao ang litrato ko at nilagyan ng pulang tatsulok. Diyos ko. Hindi ko masasabi yan, pero sasabihin kong hindi naman ganun kasama. Sinubok ka bang saktan ng mga kaibigan mo sa kahit anong paraan? Yung mga taong alam kung saan ka nakatira? Saktan ako. Hindi, pero ginagawa ko lahat para protektahan sarili ko. Sige, mabuti naman. Hindi nila alam kung saan ako nakatira. Yung mga kaibigan ko, nung panahon na parang binitawan ko na sila, ako, lumipat na ako. Sila rin, lumipat na sila sa ibang estado at sa kabilang dulo ng bansa. Kaya lagi kong hindi ganong lantad ang pagkakakilanlan ko sa personal na detalye. Pero ang dami ko nang natanggap, may mga taong nagbanta na papatayin daw ang mga aso ko. Yung mga aso mo? Yung mga aso ko. Tinukot nila akong patayin at may going masama sa nanay ko. Yung mga itinatangin nilang nangyari noong Oktubre, 7 yun din ang banta nila sa nanay ko. Pero yun lagi ang kabalintunaan. Kasi sinasabi nila, dapat tinapos na ni Hitler ang trabaho niya. Hindi naman daw niya pinatay ganong karaming Hudyo. Ano ba talaga? Laging ganon. Haya, Michael, anong mensahe ang gusto mong ibigay sa mga taong nananatili pa rin sa madilim na kaisipan ng put? Kailangan mo gawin. Ano masasabi mo? Tumingin sa camera at sabihin sa tao ang gusto mong ibahagi mula sa sarili mong karanasan. Anong mensahe mo? Kung makita mo ang sarili mo bilang kalahok sa adikaing ito, para sa isang layunin na naglalayo ng katarungan at kalayaan, ito ay pumapanig sa bawat hindi demokratiko at mapaniyaw na rehimen, maging kay Hajamin, al-Husseini at Hitler, maging sa Unyong Sobyet,
maging sa Maoist ng China. Fidel Castro, Idi Amin, Omar Bashir mula sa Sudan. Pumapanig ito sa bawat malupit at marahas na rehimen, kasama ang rehimeng Saddam na naggasa mga Kurdo at pumatay ng daan-daan libong Iranians gamit ang chemical na arma. Tanungin mo ang sarili mo, anong panig ng kasaysayan ka? Itigil mo ang pagsasantabi sa pagkatao mo at sa kritikal mong pag-iisip dahil alam kong ginagawa mo ito para sa layuning ito. Kung palagi mong nahuhuli ang sarili mong nagsisinungaling, ibig sabihin, isa kang mukhang linlang, isa kang manloloko. Kaya lumayo ka na dyan. Michael, ang galing mo. Sobrang saya ako na nakilala kita. Sana suwertehin ka at magkita tayo sa Israel. Makikita mo ako? Para makalibot tayo, makapag-tour tayo sa lumang lungsod. Pumunta ka sa bahay ko para sa Shabbat at maranasan mo ang mainit na pagtanggap ng mga Hudyo. Salamat sa pagtatanggol mo para sa amin, Michael. Mahal kita, Fleur. Salamat.